Tala, binilang mo niya. Dito pa lang ay yun, oh. Ada gayam ti pagtugawan dito ni. Ada number na ti step. Yan, oh. Mano nga step nga dito eh. Ayun niya. 100 din ba? So, yung river po na yan, yan yung Cagayan River daw. Tributaries of Cagayan River. So, yung river po namin na yan, tinatawag namin Pinakanawan River. Sa dialect namin na Itawes, ang Pinakanawan ang ibig sabihin ng pinakamalinaw. Or yung nawan na word means clear. So, yan, from here, makikita nyo yung mga bato. Pero yan, lagpas tao po yan. So, ganyan po siya kalinaw. Yes po. Ayun, no? So, ayan, pag ganito po yung flow niya, papunta yan sa Cagayan River po. So, yan yung pinakamalaking ugat ng Cagayan River. Kasi makikita nyo naman yan, yung bundok na mahaba na yan, yan yung lower part ng Sierra Madre. So, Sierra Madre, yun yung longest mountain range sa Pilipinas. So, yan yun, dito sa atin, sa Cagayan, part natin is thankful tayo dyan kasi yan mostly sumasalag sa mga hangin, mga bagyo. Ayan, picture po kayo dito. Ayan, dito po kayo, move po kayo para may testing, diba? Okay, tingin po dito. Sir, kayo sir, sali? Okay lang. Okay. Sige ma'am, dikit po. Move pa po, move pa po. O, sige, move pa kayo. Lumabasak lang. Ayan, oh. Medyo hiningal tayo. Kalahati pa lang po ng inaakyat natin dito sa hagdan ay ayan. Mataas pa po. Doon pa sa taas. Sige, muna na kayo. Ladies first nga kunada. So yan, dyan makikita nyo na yung white rock or yung bukana ng Kalaw. Baka babad naman dito poro eh. Sige, sir. Sige. Muna na kayo ladies first nga rod. Iyo no? Tan. Sumaruno tamat. Uy, parang nasa langit na nga. May clouds. Ado pa ijay nga to. Yan, ibati tayo isuda. Tap no makaado dayo man ti picture. Tas lamok ti design na dito nga kwa. Ay, may sawa. Papaya-paya. Awan, nabati na gani photographer. O, kitam na pinpintas pa ijay niyo nga to. Talaga galing ng kami. Puro nga ba to? Basta ka lang mapantoy sa? Uwin, tatanak lang ako. Agpaparehas tayo. Pares na mo kayo. Umanang saba ko na. Kastoy gayam dito eh.
Kalaw nga dito eh. Nung sigurado, ado pa na pinpintas itaunag. Iso dito siguro jay kwan kung kunada nga masungad nan ti Kalaw. Kalaw cave. Kanya kaya pa ay. Yun. So, yan. 184? Yes, sir. Yan, 184 step pala siya. Yan, nandito na tayo sa bungad ng Kalaw Cave. Yan, makikita natin ngayon yung napakagandang tanawin at view ng Kalaw Cave. Ayan. Hindi ko ma... So, nasa bungad pa lang po tayo. So, ang papasukin natin hanggang 5 chambers. Wow. First chamber, Ano pangalan mo, sir? Mike po. Ayan si Sir Mike, ang tour guide po namin. Siya po yung mag-guide sa atin at mag-iikot. Muray. Ayan, excited yung mga kasama natin eh. Ano? Tapos harap kayo sa akin. Sige pa po, para backward makita yung view. Compress tayo, compress. Mabali na siguro sumali na one picture ko. Ha? Naka-video nga rod. Magi-picture na klata dito yan. Okay, ready? Yan, oh. 1, 2, 3. One more. 1, 2. Yung Cagayan gesture natin, letter C. 1, 2, and 3. Okay na. Yun, oh. Kantawan ni Joel tala garaw sa bagay. Sabo na to garaw lang. Yun, oh. Ito ngayon kasi perfect time yung pagpunta nyo kasi mag-ilaw pa or maliwanag. So, ang perfect time ng pagpunta ngayong oras, 9 a.m. to 3 p.m. Kasi maganda yung lighting. Ngayon, nandito kayo sa first chamber ng Kalaw Cave. Itong chamber na to, tinatawag namin aviary room. Avia, ang ibig sabihin nun is bilin or ibon. Yun. So, dito kasi nakatira yung balin sa sayaw or yung nido bird in English. Nido, yun yung pinakamahal, which is yung laway po nila, yun yung ginagawang soup. Or yung pinakamahal na soup sa buong mundo. Yun yung nido soup na tinatawag. Sineserve yun mostly sa mga Chinese restaurant. Yeah. Kasi ang paniniwala nila is medicinal soup. So, dito sa Kalaw Cave, or yung Peña Blanca, sa buong Pilipinas po, tinawag po ito, or tinagurian siyang caving capital of the Philippines. Dahil dito sa area lang namin sa palibot, meron tayong 370 caves. So, kaya siya tinaguriang caving capital of the Philippines. So, isa lang po ang Kalaw Cave dun po, imagine yung 300 plus pa. So, dito sa Kalaw Cave din, tinagurian siyang archaeological site ng Pilipinas din dahil dito po natagpuan yung pinakamatandang buto ng tao sa Pilipinas. Yun yung kilala siya sa tawag dati na Kanlaungan. Pero ngayon, year 2015, iniba siya as Homo luzinensis. Homo is uri ng tao, luzinensis dahil natagpuan siya sa Luzon. So, dito po siya nahukay. Ito yung butas na to. So, this is the excavation site where they excavated the human remains. Ang natagpuan po nila is yung mga ngipin, third human metatarsal or pangatlong daliri sa paano, and femur. Femur or leg bone, yung pinakamahaba. So, ito na yun guys, yung pinaghukayan ng sinasabi ni Sir Tour Guide. Ayan.
medyo kung gusto nyo makita malalim yung din pala. parang replica niya, meron tayo sa National Museum sa Tugigaraw. Open po yun, wala siyang entrance fee. Pwede na yung mag-side trip yun. So, yan siya. Sa Tugigaraw po yun, and pwede nyo din puntahan or daanan yung cathedral namin doon. Or yung pinakamalaking simbahan dito sa Cagayan. Pati yung aso, tour guide din pala. And then, after po ng mga homework, so, dito naman ay medyo madilim-dilim na sa parting loob. lagayan na ng bangkay is yung malalaking baka. O yung tinatawag natin burial jars. So, ilalagay nila yung katawan doon, may sama nila yung isang katawan ng hayop, may kasabayan siya. And sinisid nila yung para hindi kainin yung mga wild animals natin. Kaya nakikita niyo yun, dito sa bakal na plate na yan, yung mga debris o yung mga basag na baka. Ayan. Diba sa Sagada naman po, yung hanging coffin naman po yung kabaong is inaakyat nila sa sa gilid ng bundok para mataas. Dito naman po burial jars naman, ini-insert sa malaking baka or human size, kasya yung isang buong coffin. Yun. Okay? Kung gusto niyo mag-picture diyan sa taas, pwede kayo mag-picture diyan. Group picture, maganda. Yan. Sir. May kati tayo i-video na kumanmat. Hehe. Ay, tingin po dito. Video na kumanmat, sir. Huwag po natin takpan yung isa't isa. 1, 2, 3. One more. Ito muna. Sama po. Sali ka, sir. Okay. 1, 2. Okay, 1, 2, 3. Last one po. Basta mag-video ako, bibilang ko ng 3, jump shot kayo. Hindi, jump shot. Ayun, no? Yan. Ayan, ingat sa pagbaba po. Kailangan gusto nyo mag-jump. So, yan, papunta na tayo sa second chamber. Yung second chamber, ito yung pinaka-highlight ng Calao Cave, where yung simbahan or yung chapel natin nakatayo or located. So, kung familiar kayo dun sa movie na The Mistress, ni Bea and John Lloyd, so dito po sila nag-shooting po. Wow, galing. The Mistress, ha? And dito din po, na-feature yung story ng batang tour guide kasi Android sa MMK. Yun, lagyan natin ng ilan. Tumutulo yung may tumutulong tubig. Ang background natin itong chapel. Your entrance is Send compress po kayo. Dapat lang, Jay? Dapat gayam ti ko, sumangat ka pa, Jay, no? Wow. Nakitaan ta, Jay, nga ito na dito niyo. Da, kwa pa gayam ti ni, altar. So, gayam dito tibu, kuana niyo, pinakatuktok na, oh. Ayan, oh. 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 Gasam man dyan, nag-unag, oh. So, dito ti kuana, oh.
Wow! Amazing! Nagpintas. Awan, kasla nga kwa formation ti kwa nga talaga dito siga. Ti bato. Ang aramid ti tao dito eh. So, yan po, tingin kayo sa taas. That's sinkhole. Or yung skylight natin. Ang purpose niyan is to give light and brightness sa natin. So, mamaya alas 12, makikita niyo yung direct sunlight kasi direct yung araw. So, yung araw, yung parang sunlight niya is pababa na. So, mas maliwanag. Yun. May mga orchids pa sa taas. Or yung iba. Pwede lang naman. So, pwede kayo umupo muna. So, yan, dito sa Kalaw Cave, meron tayong 5 butas. So, 5 ganyan. Pero ito yung pinakamataas. Ang height po niyan is 162 feet from the ceiling coming to the ground. So, kung may nahulog na kalabaw dyan, wasak. Actually, meron pong incident na nahulog talaga. Kasi dyan sa taas po, pastulan po yan. Ng kabayo, baka, ganun. So, meron dyan sa taas. Eh, paano na kapag tao ang nahulog dyan, sir? Yes, sir. Ano siya? Danger zone yan, sir. Ay, meron siyang mga warning. Kasi dyan, sir, matataas ang kalahiban. So, hindi mo alam kung butas na yun. Pansinin nyo naman, sir, walang malalaking tulong dyan. So, kung nagkamali kayo or hindi nyo alam yung daanan, mahuhulog talaga kayo. Kanya nga rin kasi TV na. Huwag masyadong nga ma'am, kasi baka may paniki dyan. So, mapipil nyo dito, hindi na mapansin yung fresh air, para naka-aircon kayo. Itong Canlaw Cave ko pala, na-discover po to year 1932. Ang naka-discover po dito, presidente dati ng Amerika, si Franklin Roosevelt. So, dyan sa bungad po, meron yung bandal ni Roosevelt dun. Kung makikita niyo, mamaya papakita ko sa inyo. And itong mga chapel or yung hagdanan, binild to year 1972 naman. Oh? By our late Governor Teresa Dupaya. Pero bago pa po yun magawa yung hagdan, is madami nang pumupunta dito ng mga mountaineering. Ang mode of pag-akyat nila is paghawak sa body. Kasi dati to, tirik yung daanan bago marating yung Canlaw Cave. So, aakyat pa po kayo. Parang yung bundok nyo po dun. Siguro maakyat din po kayo ng bundok nyo sa inyo. Ganun po dyan. Kung sa atin naman, for your information, ang patron saint naming mga Catholic is si Saint Lourdes, yung makikita nyo. May grotto sa taas. Meron din. May nauna na pala sa atin So ayan, dito muna tayo for your parang camera tricks natin. Gagawan ko kayo ng picture para may memories kayo. So dito tayo. Pakilabag na muna yung mga bags dito. Ang gagawin po natin first 7 muna. 7 heads. Tapos yung iba mamaya kompletuhin natin na 7. O, sige yung hata ka kulay. Sige yung hata ka kulay. Tumawati. Lalala po nga kailangan kanyang mga kulay. Ito lang ang pink. Kurang net. So, kupin ka man. Ayan. O, sige o. Ayan, circle po tayo. Duwa kayo na, bebet. Duwa kami ka.
Ayan yung unang batch na pumunta na dito sa loob ng Calao Cave. Ayan. At kami naman po yung pangalawa. Yan. Ay, saka magsusunod. Awag po mag-iwan. Sa pag-ibig kasi. Ayan, ikot-ikot muna tayo. Okay, one. Ayan, nakikita ko dito yung mga ilong. Baka may sipon sa inyo dyan, ha? Next, tingin sa taas po. Then, peace sign naman po. Masyadong tatawa kasi. Hindi lang po yung smile, wag lang yung laway. Sige ma, peace sign, dalawang kamay ulan. Pagdugdugdug po ninyo po. So, para maging star po ka. Sige ma, dugdug niyo po. Spread niyo yung kamay niyo po. Ganito, peace, parang peace. Yan, yan.